Maligayang pagdating sa Prime Stories Recap! Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang Colombiana. Nagsimula ang kwento sa Colombia, kung saan makikita natin ang meeting ng dalawang gangster, si Don Luis at si Fabio. Sa meeting, sinabi ni Fabio na gusto na niyang iwan ang kriminal na buhay at mamuhay ng tahimik. Ngunit mahirap iyon dahil siya ang bookkeeper ng kartel. Ibinigay niya kay Luis ang isang disk na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang operasyon. At pagkatapos ay umalis siya. Agad namang iniutos ni Luis sa kanyang mga tauhan na wakasan ang buhay ni Fabio. Habang papunta si Fabio sa kanyang sasakyan, alam niyang hahabulin siya. May 1 oras lang siya para maghanda. Doon niya kinausap ang kanyang asawa na si Alicia at ang kanilang anak na si Katleya. Ibinigay niya kay Katleya ang isang memory card at sinabi na iyon ang magiging susi niya para makarating sa Amerika. Pagdating doon, kailangan niyang pumunta sa Chicago at hanapin ang kanyang tiyuhin na si Emilio. Binigay din niya ang kwintas ng kanyang ina. Habang naghahanda silang tumakas, nalaman nilang napalibutan na sila ng mga tauhan ni Luis. Pinili ni na Fabio at Alicia na lumaban habang pinapatakas si Katleya. Sa laban, napas lang si Alicia sa harap ni Katleya at si Fabio ay binaril din hanggang sa mawalan ng buhay. Bago siya bawian ng buhay, sinabihan niya si Katleya na lunukin ang memory card at ginawa nga ito ni Katleya. Dumating si Marco, isa sa mga gangster, at kinausap si Katleya para kunin ang memory card. Ngunit niloko siya ni Katleya at sinaksak ito sa kamay bago tumakas sa bintana. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng kanyang bilis at talino hanggang sa makarating siya sa US Embassy. Doon, isinuka niya ang memory card kapalit ng passport at nakapunta siya sa Amerika. Pagdating sa airport, plano sana siyang ilagay sa childcare pero tumakas siya at naglakbay papuntang Chicago. Nakita niya ang kanyang tiyuhin na si Emilio na tumanggap sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Katleya na gusto niyang maging killer para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Nagulat si Emilio pero pumayag na tulungan siya. Basta mag-aral muna siya. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang talino para mabuhay at magtagumpay. Lumipas ang 15 taon. Makikita natin si Katleya bilang isang bihasang assassin. Nagpakulong siya para paslangin ang isang target sa loob ng police station at matagumpay niyang nagawa ito nang hindi nahuhuli. Samantala, iniimbestigahan ng FBI sa pangunguna ni Agent James Ross ang serye ng mga pagpatay na may iisang simbolo o drawing. Patuloy ang kanyang mga misyon habang papalapit siya sa kanyang tunay na target, ang mga pumaslang sa kanyang magulang. May boyfriend siya na si Danny, ngunit hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Sa kalaunan, nalaman ng mga kalaban niya ang kanyang pagkakakilanlan at pinaslang ang kanyang tiyuhin na si Emilio. Dahil dito, tuluyan nang nag-alab ang galit ni Katleya. Hinarap niya si Agent Ross at pinilit itong tulungan siya para mahanap si Don Luis. Sa huli, sinalakay niya ang kuta ni Luis gamit ang matinding armas. Tumakas si Don Luis, ngunit hindi rin siya nakaligtas dahil pinakawalan ni Katleya ang kanyang mga trained dogs sa loob ng sasakyan nito na siyang pumaslang kay Luis. At dito, natapos ang kanyang paghihiganti. Sa huli, kinausap niya si Danny, nagpaalam at umalis upang magsimula ng panibagong buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat, kaibigan!